At nang dahil sa tagal ng ating pag-a-upload lulubusin ko na ang aking day off upang makapag-upload hanggang kaya ko upang makabawi sa inyong lahat mga idol, Part 16. At makikita na natin si Cesar na natatawa dahil gusto niya palang patayin ang lahat ng naging saksi sa lahat ng pangyayari, sinabi lang pala niya ang lahat ng yun upang walang umalis kaagad. Kasabay nito ang pag-utos niya sa kanyang mga tauhan na huwag hayaan makatakas ang lahat, ubusin ang lahat ng saksi upang hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap, at sumagot na ang kanyang mga kasamahan na iintindihan nila gustong mangyari ng kanilang team leader. Kaya't biglang nanginag ang buong katawan ng Tang sa kanyang mga narinig, nasa masamang sitwasyon kami dahil hindi basta-basta ang aming kalaban ang Blood Oath Group dahil may lakas silang hindi maipukumpere sa amin at hindi lang naman niya maisip kung papaano sila lalaban sa mga ganitong kalalakas na tao, at habang sumagot ang kanilang captain na mayroon pa naman tayong oras upang makatakbo, diba, na habang naging bato ang mage sa sobrang takot na halos tumakbo na ang kaluluwa niya. At napasabi ang mage sa kanyang sarili na upang mabuhay ay kailangan kong gumawa ng paraan upang mabuhay pa na habang nanginginig ang buong katawan. At habang wala pa sa kanya ang atensyon ng lahat, dali-dali na siyang tumakbong palayo upang mabuhay pa na habang hawak niya ang crystal sa kanyang kamay, at nagsabi pa siya sa kanyang sarili na gagamitin niya ito upang makapag-umpisa muli. At napalingon na lang ang ating bida sa ginawa ng mage. Ano pa ba ang aasahan ko sa taong walang kwenta? Tumakbo siya dahil kakaunti lang kami, tanong niya sa kanyang sarili. At lalong nadismaya ang tank dahil nabawasan na naman ang kanilang bilang, kaya naisip niya na mas lalong wala na silang laban sa kanilang kaharap. At napangiti na lang ang ating bida na hindi naman kawalan ang isang yun, na mababakas natin sa ating bida na mayroon na naman siyang pinaplano. At nang dahil may naramdaman ang may dilaw na sombrero, nagtanong siya sa kanyang kasamahan kung mayroon ba siyang naririnig. Kaya't sumagot na ang kasama niya, ano ang ibig mong sabihin, anong naririnig? Kasabay nito ang paglingon niya sa kanyang itaas, at makikita natin ang paglusob ng mga gagambang tao, at makikita na natin ang tatlong Spider-Man, kasabay nito ang System Summon Success. Kaya't napasabi na ang Captain masama ito na dagdagan pa ang ating kalaban. At dali-dali na nagsalita ang ating bida na huwag mong alalanan yan dahilan napulot ko sa mga gilid-gilid kanina habang naglalakbay tayo, kaya't napalingon siya sa ating bida at napatanong na kung totoo ba ang lahat ng sinasabi mo na kaya mong kontrolin ang mga gagambang iyan simula noon pa. At pinaganapan ng ating bida ang kanyang kasanayan upang makita ang mga stats ng kanyang magiging kalaban at upang makapaghanda. Necromancer level 20, ito ay mayroon kasanayan tumawag ng mga bangkay upang tumulong sa laban. Berserker level 17, ito ay malakas sa close combat at karaniwan hinahanap sa magagandang party. Hunter level 18, madalas na hinahanap sa mga party upang magkaroon sila ng kalamangan sa pangmalayuang labanan. Paladin level 19, unang hinahanap sa mga raid ang magkaroon sila ng magandang depensa upang tumaas ang chance nila upang matapos ang dungeon. Kaya't napaisip ang ating bida na sobrang ganda ng kanilang combination, hindi ako nakakasigurong makakaya ng aking mga alagad ang ganitong sitwasyon, ngunit nararamdaman ko sa aking sarili hindi sila sasapat para sa akin, at kahit ano pang mangyari wala naman sigurong problema kung aking susubukan. At sinubukan niyang tignan din si Cesar upang makompleto na ang kanyang paghahanda. Unable to identify. Unable to scout human enemies who are close in power. At napasabi na si Cesar nakakaibang hangalto dahil pinapabilib siya. Nakakabilib para makontrol ng isang ito ang Abyssal Master na mas mataas pa sa kanyang level. Mukhang mayroon kang sariling mga tricks sa pamamagitan ng maraming karanasan sa mga dungeon. At nang dahil sa hindi ma-scout ng ating bida si Cesar, napaisip siya kung saan ito ay hindi magiging mas mababa cases sa akin dahil nakakasiguro akong parehas kami ng stats at posibleng mas mataas pa siya kaysa sa akin. At nang dahil sa kagalakan ni Cesar sa kanyang mga nalaman, tuwang-tuwa niyang sinabi na, kung ang iyong mga gagamba ay mas mababa pa sa antas na 10, huwag mo nang subukan pang lumaban. At dahil iyan mong utusan ang lahat ng mga yan upang kunin ang lahat ng kristal, at ingatan huwag nilang magasgasan or maputol. At nang dahil sa narinig na kay abangan dito ng ating bida, napalingon siya sa kanyang mga kasamahan at sinabihan na mayroong pagbabago sa ating mga plano,
At nang dahil doon nabigla ang tank at nagtatanong sa kanyang isipan kung anong pagbabago ang gustong mangyari ng ating bida, at muli nang sinabi ang magiging plano sa kanyang mga kasamahan kung gawin mo na ang ginawa ni Xingdian na pagtakbo upang mabuhay at makaligtas ng buhay, ito ay maganda para sa iyo at makakasama mo pa ang iyong mga mahal sa buhay. At nabigla ang tank sa kanyang mga narinig dahil hindi niya akalain maririnig niya ito sa pinakamahina nilang grupo, na walang alinlangan siyang magbubuwis ng buhay upang mabuhay lang kami. At napatakbo na nga ang tank at sinasabi niya sa kanyang sarili na kung mabubuhay man ang ating bida, tatanawin niyang utang na loob at pagsisilbon ito ng kanyang buhay, at nang dahil sa ginawa ng tank napatingin na lang sa kanya ang kanilang captain. At nang dahil hindi pa gumagalaw ang kanilang captain, seryosong tinignan ng ating bida at sinabing nakakasiguro ako na mayroon kang sariling mga layunin para sa pag-explore ng mga dungeon at kung ayaw mo pang mamatay simulan mo na tumakbo upang mabuhay pa kagaya ng ginawa ng ating mga kagrupo at huwag niyo na akong isipin, bilisan muna. At maluwaluang tinignan niya ang ating bida, at sinabi hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagsasakripisyo para sa amin, at makikita na natin ang kanyang pagtakbo palayo sa ating bida, at nang dahil sa kanyang pagtakbo mayroon siyang natapakang kakaibang tunog, at nang dahil sa kababaan ng kanyang swerte ang kanyang naapakan pala ay isang traps, at napasabing nakakabwiset naman, at kasabay nito ang pagguho ng mga malalaking bato sa kanilang dadaanan. At napalingon na ang tank sa kanilang captain, at sinigawan niya ito, ano na naman ang ginawa mo sa oras na ito, napakapalpak mo talagang captain. At napasabi na siya na paumanhin mula nang pumasok tayo sa dungeon na ito, nagkasunod-sunod na ang aking kamalasan at hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa akin. At bumalik tayo kung saan naglalaban ang mga hunter laban sa mga Spider-Man ng ating bida. At makikita natin ang paladin na malakas niyang ihahampas ang kanyang maso patungo sa Spider-Man ng ating bida. At nang dahil doon nabigla siya sa parating na atake. At makikita na natin ang pagtama ng atake ng paladin patungo sa dibdib ng gagamba at nang dahil sa lakas ng puwersa napatalsik siya. At napatawa ang paladin dahil sa ginawa niyang atake, napalipad niya ang alagad ng ating bida sa pamamagitan lang ng isang paghampas. At nang nagkaroon ng distansya ang alagad ng ating bida at nagkaroon siya ng magandang pagkakataon upang gumawa ng magandang timing upang makapagbigay ng isang lihim na pag-atake. At makikita na nating binitawan ng Spider-Man ang kanyang atake patungo sa paladin, at nang hindi inaasahan ng paladin ang gagawin ng kanyang kalaban, hindi niya na naiwasan ang atake patungo sa kanyang pagmumukha. At pairita niyang sinabi na bakit sobrang lagkit naman ito, kaya't dali-dali niyang tinatanggal sa kanyang mukha ang sapot ng gagamba. At habang tinatanggal niya ito, nabigla siya sa kanyang mga nakikita. Kaya naman pala ang ating bida na patungo sa kanya, kaya dali-dali na niyang pilit tinatanggal ang sapot sa kanyang mukha upang makakita ng maigi. At nang dahil nagtagumpay siya sa pag-alis ng sapot, nakapaghanda siya at dali-daling inangat ang kanyang kalasag upang depensahan ang gustong gawin ng ating bida. At makikita na natin ang malakas na kislap ng pagbabanggaan ng dalawang atake. At pahabol pang sinabi ng paladin, nangangarap kang sabayan ang isang may antas na level 19 at ang iyong mahinang level, huwag kang mangarap ng gising. At makikita natin ang kalasag ng paladin na nagkaroon ng bitak. Kaya't nabigla ang paladin sa kanyang mga nakita dahil hindi niya moari na hindi basta-basta ang dagger ng ating bida, dahil kung ito ay isang normal na dagger laman dapat ito ay naputol na dahil sa malakas na banggaan, at malinaw niyang nakikita na hindi lang naman nagkaroon ng maliit na gasgas ang dagger ng ating bida. Kaya't nang dahil sa kanyang pagkabigla, dali-dali niyang ginamit ang kanyang kasanayan na shield bash, at nang dahil doon tumalsik ang ating bida palayo sa kanya. At habang nasa ere pa ang ating bida, napaisip siya na ang kanyang mga alagad ay mayroon lang tas na 10 at nakakasiguro siyang hindi ito sisipat upang lumaban sa ganitong perfectong grupo na kayang maglinis ng mga mahihirap na dungeon. At nang dahil doon dali-dali nang binigyan ng isang pangmabilisang slash ng ating bida ang paladin sa kanyang mga paa.
Kasabay na nito ang pagbuluwak ng dugo at pagsigaw ng Paladin na anong ginawa ng ating bida sa kanyang legs. At nang dahil napansin ng ating bida na hindi bumagsak ang Paladin dali-dali na muli siyang naghanda ng isang mabilis na atake patungo sa Paladin. At nang dahil sa gagawin ng ating bida sa muling pag-atake sa Paladin mayroong dalawang atake ang binitawang patungo sa ating bida upang mapigilan ang kanyang binabalak. At nang dahil doon mabilis na napansin ng ating bida ang ginawang mabilis na hakbang ng kanyang mga kalaban patungo sa kanya, at madali niyang iniwasan ang dalawang sinag na patungo sa kanyang harapan. At nang dahil sa ginawa ng ating bida na bigla ang dalawang hunter sa kanilang nakita, at napasabi ang isang hunter na tama ba ang aking nakita na nagawa niyang iwasan ang mabilis nating atake. At napasabi din ng isang hunter na hindi natin masisiguro baka nagkaroon lang tayo ng maling kalkulasyon or maaring mabagal lang ang nagawa nating ginawang atake at subukan nating mas pabilisin pa ang ating gagawin. Kaya't naghanda na siya ng isang malakas na atake patungo sa ating bida at upang subukan muli. At makikita na natin ang hindi basta-basta ang pinakawalang atake ng hunter patungo sa ating bida. At nang dahil sa pagmamaliit ng mga hunter sa ating bida, hindi na niya iniwasan ang patungo ng pag-atake sa kanya bagkus dali-dali niya itong sinalubong upang sabayan. At makikita na natin ang pagwasiwas ng dagger ng ating bida kasabay nito ang pagkaputol ng arrow na patungo sa kanya. Kaya't nagulat ang hunter sa ginawa ng ating bida at hindi niya akalain na pipigilan ng ating bida ang kanyang ginawang atake gamit ang kanyang sarili at hindi lang naman niya ito iniwasan. At nang dahil namamangha pa ang hunter dahil sa ginawa ng ating bida, dali-dali na siyang naghanda ng Great Flame Explosion sa ilalim ng lupa. Kasabay nito ang pagtataka ng dalawang hunter kung ano ang nangyayari sa kanilang kinakatayuan. At ayun na nga nagkulat sila dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan nakatayo sila at nang dahil doon tumilapon sila ng sobrang lakas mula sa kanilang kinakatayuan. Kaya't makikita na natin ang ating bida na sobrang naging seryoso at napasabing itong mga ito ay sobrang lakas.